Subalit kung titingnan ng isang miyembro ng INK, ang imnaryo ng INK ay halos sa ibaba ng bawat awit ay naroon ang pangalang Pilar Manalo Danao na nagbibigay ng maling akala na siya ang may akda ng mga awit. Kung hindi sa Diyos ang mga himno ng mga Kristiyano, bakit nila ito gagayahin o kokopyahin? At sa dahilang hindi na inuunawa o sinisiyasat ang kinokopya, kaya pati na ang tatlong persona sa iisang Diyos, ang doksolohiya, ay nakopya. Ang mga bagay na ating inilahad ay pinatutunayan din ng isang dating ministro at kasamang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na si Ginoong Igmedio Zabala sa kanyang aklat na isinulat na ako'y naging ministro ng Iglesia ni Cristo. May nihil obstat ni A.G. Casas, Censor and Primatur Jose N. Jubilanos, BG, Agosto 15, 1959. Sa pahina 24 ay may ganito po tayong mababasa. Sa pagbabasa ko ng mga aklat katoliko at paliwanag ng mga higit na may pinag-aralan kaysa akin, napag-alaman ko na ang mga aral pala ng Iglesia ni Cristo ay lumang-lumang tugtugin na, sapagkat ang mga iyon ay hango lamang sa iba't ibang sektang pinaaniban ni Ginoong Manalo. Si Ginoong Manalo ay galing sa Metodista Episcopal, Sabadista, at kung saan-saan pa. Kaya halos lahat ng mga aral ng kanyang iglesia ay hiram o batay lamang sa mga ito. Batay sa mga inilahad nating referensya at katunayan. Sino ba ang masasabi nating nangopya ng kanilang mga katuruan sa iba't ibang samahan ng pananampalataya? Hindi ba ang samahang itinatag ni Ginoong Felix Manalo? Malaking bagay dito ang katotohanang siya ay napasama sa iba't ibang relihiyon bago pa niya itinatag ang kanyang samahan na kilala ngayon bilang Iglesia ni Cristo. Sa kabilang banda, mapatutunayan naman kaya ng mga ministrong ito na si Brother Eli ay nanggaya nga o nangopya lamang ng kanyang ipinangangaral na doktrina sa ibang lider ng relihiyon, gaya ng paratang ng mga tagapagturong ito. Asa nakatira ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa langit at lupa? Sa lupa po. Nagagalak ang wika ang Diyos na kasama ang karunungan, nagagalak na lagi siya sa kanyang tinatahanang lupa. Opo. Maliwanag yan, kapatid na doon. Saan nakatira ang Diyos? Nasa lupa. Nasa lupa. Meron siyang tinatahanang lupa. Anong tawag sa English yan? Ang doktrina niyang ito ay kinopyan niya sa Mormons. Sa aklat na Search These Commandments, pahina 150, published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ay ganito ang isinasaad. The prophet Joseph Smith said, "It is the first principle of the gospel to know for a certainty the character of God, and to know that we may converse with him as one man converses with another, and that he was once a man like us, yea, that God himself, the Father of us all, dwelt on an earth." Therefore, it is a biblical truth na hindi pumatahan doon ng Diyos. If God is not dwelling there, is He everywhere? Of course not. Diba? Simple lang naman isang talata lang mapapatunayan mo Mali yung paniniwala that God is everywhere, omnipresente. Mali po yun. I believe that God is omnipotente. I believe it. But I do not believe that God is omnipresente because He is not present everywhere. He can be everywhere, but He is not present at the same time everywhere because He is enthroned in the yonder heavens. Our Father who art in heaven, He is seated there in power. But He is not everywhere. He can be present everywhere at a given time, but He is not everywhere.
para sabihin mo, God is everywhere, it's simply stupidity. It's simple stupidity. Kinopya niya ito sa mga nagpapakilala sa Sinehod. Ganitong mababasa sa Gumising, Mayo 8, 1990 ng Watchtower. Gayunman, hindi tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya hindi siya maaring nasa alinmang dako sa iisang panahon. Meron pong hindi alam ang Diyos sa atin pong mga tao o sa pangyayari po sa atin. Hanggang hindi mo pa pinapasya, hindi niya pa alam. Kinopya niya ito kay Herbert W. Armstrong ng Worldwide Church of God. Ang aral na ito'y mababasa sa Your Awesome Future, pahina 13. The question might be raised, would not God have known in advance what Lucifer and the angels under him would do? Doesn't God know everything? The answer is no. If God were to have known in advance what choice they would make, he would have had to force them to make, taken away from them power to think, to reason, to have a choice, to make decisions. God does not choose to know in advance what you or I will be thinking, reasoning, deciding tomorrow or in the future. Nakita po natin kung paano magbintang ang mga manggagawa ni Manalo na ang binasa ni Brother Eli ay talata ng Biblia. Ngunit ang walang pakundangang bintang, tayo pa raw ang nangopya. Samantalang sila itong tuwirang umaamin na sila ang talagang mahilig mangopya, batay sa pagsasalaysay at pagtatapat mismo ng mga naging miyembro nila na gaya ni Ginoong Igmedio Sabala, na isa sa naging katulong ni Manalo sa pagtatatag ng kanyang iglesia. Ngunit hindi nakatiis ay nilayasan din siya. Gayon din naman ang nangyari kay Dr. Milanio Gabriel, dating tagapangasiwa ng sekretariat ng INK at Pangulong Diakono ng mga Pangulong Diakono sa Iglesia ni Manalo. At lumayas din at umaming ang Iglesia ni Cristo ay talagang nangongopya ng aral sa ibang pananampalataya. Magandang araw po. Ito pong muli si Brother Danny Navales na nagsasabing atin pong ipagpatuloy ang ganitong pagsusuri upang hindi tayo maloko ng maraming mangangaral sa kasalukuyang panahon ay nagpapakilalang sila daw ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Subaybayan niyo pong muli ang mga susunod pang pagtatanghal ng Weirdong Doctrine.